Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Tongchong. So nalate tayo. We're supposed to be at Macau by now. Kaso sobrang pagod ko kahapon sa Disneyland. Grabe. Parang paralyzed na yung lower half ng body ko. But yeah, even though it's late, push natin to. It's already 11 a.m. and then we're boarding B6 going to HZMB port. And then from there, pwede na tayong mag-change ng bus papunta sa Macau. Hinahanap ko pa yung B6. Katabi lang siya ng City Gates outlet. So, kailangan mo pa siyang libutin. Ayan. So, may mga signs naman. Ayan, kung nakikita nyo. HZMB Hong Kong Port. Kaso ayan pa, tatawid pa. Actually, it's a sunny day today. Pero at the same time, malamig. That's perfect. Cross lang tayo dito. Ito pala yung Tongchong Cable Car na station. Pero baba lang yan is, pwede din kasi atang pumunta sa Ngongping. Sorry, yung tinuro ko pala is ang Ngongping Cable Car Station. Ayan. And then, pwede din kasing option is magbus kayo papunta sa Ngongping Village, which is a better alternative kung gusto nyo ma-experience yung both transportations papunta sa Ngongping. Pero mas try talaga ang Ngongping. It's one of the spectacular thing about going to Hong Kong kasi it has touch of its history, culture, deep sense of religiosity. Tama ba yan? Deep sense of faith. Tsaka malamig. Yun yung pinakagusto ko. Medyo ang layo naman ata ng bus station. No? Ang bus station papuntang HZMB. Dito ba talaga yan? Or somewhere down the road? Ayan, kasi hindi nag-allocate ng oras para mawala ako ngayon. Hindi ko na alam tuloy kung nasaan. Ba't parang layo? So yung papunta doon, parang may mga park something. Ala, saan? Ba't parang mali yung station? Ba't nilibot lang ako? Or inikot? I don't know. Saan ba dapat? Oh, sorry. I don't speak Chinese. I don't know. No. Thank you. Ante, ba't ikot na ikot? Teka. Nasaan yan? Okay, may nakikita akong bus. Magandang pangitain yan. Pero ba't ang haba? I mean, ikot na ikot. Pwede namang gumili dito sa City Gates. Baka mali lang ako nakikot. Naku, ante. Kailangan kong maghabol kasi yung yung ferry kong nakuha mula Taipa hanggang Hong Kong. Alas 8 ng gabi, alas 11 na. I have like less than 8 hours na maglibot sa Macau. Tatakbuhin ko lang yun. Go! O, kasalanan ko din. Okay, eto na. Okay na ba yung ikot ko? Ayan o. Ayan. Ay, very wrong. Ay, pagtawid ko pala, dapat nag-right. Dapat pagtawid ko pala doon kanina sa may malapit sa Ngongping Cable Car Terminal. Dapat nag-right turn na pala ako. Ayun, nakita ko na. O, yung ikot ko. Okay, konti lang yung pila sa B6. Pero wala pang bus. Ayun, kakaakyat lang natin sa B6 na bus papunta sa HZMB. The rate was 9.8 Hong Kong dollars. Papunta na yun doon. Ayan. So, huwag niyong gawin yung ginawa ko na umikot na ako sa buong parang park or like car park para lang makita yung B6. Actually, makikita nyo na siya agad. Pag tawid nyo from City Gates, turn right kayo agad, dire-diretso. So, naka-double decker bus pala. Hindi lang kaso maganda yung yung window kasi parang siya, dotted sa pinili kong spot. Yeah. Kakapasok na natin siya is ZMB. Mukha siyang airport, bagong-bago, very fresh. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan. So, pupunta tayo sa Immigration and Customs.
And then, pass by dun sa mga needed na document. Bibili pa tayo ng ticket. Ay, hindi. After ng immigration. 5 minutes later. So, kakatapos lang natin sa ZMB. Hindi muna ako tape doon sa loob since gray area. May nakalagay din kasi na no videotaping or photography kasi ano yun, immigration point. Pero seamless yung pagbili, crossing doon sa loob ng port. So, I got my ticket, bus ticket. Mabilis lang kasi may octopus na ako. Pero pag wala, may another line for manual ticketing. Ay, tumatanggap din sila ng card doon sa... Hold on, hindi pala card. Bali, parang mga Alipay, ayan. Doon sa self-ordering kiosk ng tickets. Ayan, so ngayon, nakaboard na tayo ng bus going to Macau. It's currently 4 minutes before 12. Ayan, based sa mga nababasa ko, this is around 40 minutes bus ride going to HZMB port ng Macau. Kaya this will be a chill ride. So probably nandun na ako by 12:30. Yes, ganyan. 12:40. Since parang base experience ko dun sa HZMB na Hong Kong Park, mabilis naman yung processes. I think it applies as well dun sa Macau na port. So ayan, kakarating lang natin sa Macau and then I'm currently checking out which bus to take going to Ruins of St. Paul and MJM Macau. Pero yung meron dito is 101X na bus. The problem is wala akong M-Pass but I'll try to do the Alipay using GCash kung kakayanin. Pero ayan, 101X yung bus papunta sa Ruins of St. Paul. Pero kailangan ko magmadali since I have less than 7 hours to spend dito sa Macau. Mali ko sa part na hindi ko chinek yung M-Pass sa loob pa lang ng HZMB. Kaya hindi na ako nakabili ng M-Pass. So ang pupuntahan natin ay Avenida Almeida Ribeiro. Nandun yung dalawang pwedeng puntahan, the Ruins of St. Paul's and then yung Senado Square. Walang fare. Pero alam ko like 6 patakas yan. Pero kinakabahan ako since wala akong M-Pass. 1 eternity later. Kakababa lang natin sa Almeida Ribeiro na street. Unang gagawin natin ngayon ay pumunta sa Senado Square. And this is... Okay, I guess nasa Senado Square na tayo. In Portuguese, they call this Largo de Senado. Largo de Senado is a site which has like a perfect blend of Chinese and Portuguese na mga structures. Pero ano lang, mabilis lang tayo dito kasi we have very limited time. I have to go to Taipa pa later for food naman. Kaya bibilisan ko dito. So after natin sa Senado Square, let's go to St. Dominic's Church, which is like a 2-minute ride tuloy. 2-minute walk from this square. And then, next stop would be the Ruins of St. Paul. Hindi ko pa siya na-check kung gaano siya kalayo from here. But hopefully, kaya yan. I think this is the St. Dominic's Church. Kakalagpas lang natin sa alley from Senado Square going to the Ruins of St. Paul. Grabe yung pakikipaglaban doon. Ang daming pagkain, ang babango. As in, kanya-kanyang ways para magbenta.
So I was expecting, I think, the same scenario mamaya sa Taipa. May na-research ako dun sa may, Taipa food strip. Malapit lang din sa Londoner, Venetian, yan, mga dyan. Okay, so ito na yung ruins of St. Paul. Weekdays ngayon, pero ang daming tao. Let's try to get in. Kasi pwede daw. I mean, free admission naman siya. So, no harm in trying. Okay. Okay, mag-film. Okay. So, dito pala nakapreserve yung mga dating structure ng church. Actually, yung facade is a reconstructed part of the church. And then, yung gilid, teka, ito. They have this part, para siyang exhibit, which has the original structure of the church. Ayan, yung mga ruins ng church. Ayan, ito ay gilid ng St. Paul's. And then the next attraction to it na nakita ko lang din is Temple of Nacha. Small temple lang siya sa gilid ng St. Paul's. Yeah, so it's really a blend of Portuguese and Chinese in one place. Ayan, okay. Tapos na tayo sa first attraction na nakasulat sa aking itinerary. No, second part pala ng aking tour ay puro nasa kabilang island, nasa Kotay. Kaya ako naman ay mag-iisip kung paano ako makakapunta sa Kotay. Or, I don't know, kakain ba muna ako dito? Kasi maraming food dito. Yung mga beef jerky na free taste. I think sa free taste pa lang mabubusog na ako. Pero gusto ko kasi mag-lunch or something na may meat meal. So, not sure kung anong pwede kong kainin na mabubusog ako. So, ayun. Punta ko dito sa Marco Coffee. Kasi nagugutom na ako. I only had water since I left Hong Kong. Wait lang, kunin ko lang yung order ko. What I had ordered is an egg tart, which is very famous here sa Macau. Yeah. This is only 10 patakas. And then a honeycomb latte. Pero susubukan ko pa rin yung egg tart doon sa ano. Hindi siya ganun ka-sweet. Which is I really like. The consistency of the egg, good. Hindi siya yung liquidy na egg. Ayan. So ito ang aking breakfast / lunch / afternoon snacks. Try natin yung coffee. So ito ang aking first coffee since I came to Hong Kong and or Macau. Okay. Hindi siya ganun katamis, pero hindi din siya ganun ka-pakla. It's the coffee that hindi siya nakakaumay. I'm still finding the taste of honey. Pero nalalasahan ko na yung kape. Ayan, update muna. Nawawala ako dito sa mga bus sa Macau. So, yung nasakyan ko kanina is A26A. Pabalik pala siya. So, bumaba na naman ako kasi dapat yung sasakyan kong 26A ay papunta ng Taipa. Yun ay pabalik. Kaya bumaba ako ulit. O, diba sayang? 6 din yun. 6 patakas. Ayun. While going back, napabili na naman ako budol item ko. Ayan, mga vitamins. So, nag-aantay lang ako ng 26A na dumaan dito sa M125. Oh, it's 4 o'clock PM. Kaya dapat nandun na ako sa Taipa by now. Kasi if not, mamimiss ko yung jet papuntang Hong Kong. Medyo madalang yung yung 26A. Pero hopefully, silver lining tayo.
One eternity later. Ayan, so kakababa lang natin sa Villa de Taipa. So right now, pupunta tayo sa Taipa Food Street. The crowd is not the same as yung nakita nyo kanina sa Senado Square. So nakabili ako kanina ng tubig doon sa isang pharmacy sa Senado Square. And then masasabi ko lang na mas cheaper yung tubig dito sa Macau kaysa doon sa Hong Kong. Yung tubig sa Hong Kong nasa siguro mga 7.5 HKD dito. 5 lang, Macau na pataka. Tapos yung peg kasi nila dito is 1 Hong Kong dollar equals 1 Macau pataka. Kung ganun yung exchange, then mas cheaper yung tubig dito sa Macau kaysa doon sa kabila. Nakarating ko lang dito sa Taipa Food Street. Yung nadaanan ko kanina, ay yung labanan doon, outfit. Ayan. So, mga ang gaganda ng mga outfit nila. Okay. Dito muna tayo. Hindi siya ganun ka-crowded, pero may mga free taste. Ayan, may mga free beef jerky na try. Ayan, merong pinipilahan. This is yung egg tart. Yung Lord's Stone na baker. Okay, so nakita ko na yung bilihan ng sikat na egg tart. Ayan, may nabingwit na akong isa. Pork jerky. Masarap. Ikot pa tayo. Sa likod ko rin yun yung mga aesthetics. Pero ako ngayon, iniisip ko, anong kakainin ko? So, napabili ako ng pork chop buns dito sa may gilid lang ng Taipa Food Street. Ito siya. Ayan. Hindi siya sa main street Doon yung Taipa Food Street na main. Tapos dito lang siya. Ayan. Kaso, the problem is, meron silang free na chicken soup included dun sa pork chop buns. Kaso, paano ko siya kakainin? Pwede ko siguro hiramin yung isang excuse me. Thank you. Kasi dumating na yung nila, yung pork chop bun. Sobrang laki pala. So, na-justify yung 48 patakas. Actually, may kalasa siya na very close to Filipino cuisine. I think that's lomi. So, susubukan natin ngayon yung kanilang pork chop bun na sobrang laki. It's just that mainit lang. Pero masarap siya. Tapos yung spices niya, I think mainly pepper. Pero hindi siya maanghang. The flavor lang. Okay, so nakipila na rin ako dun sa sa Lord's Stone na egg tart. The original egg tart dito sa Macau. Ito siya. Wala nga lang siyang logo. May init-init pa. Yan. Malidlo yung binili ko. That's 11 patakas per piece. May isa na akong nabawasan kanina. Oh. Iba siya sa kinain ko kanina. May something special.
May something magical, sabi nga ng Disney. Nakalimutan ko na ata yung main na punta ko dito sana sa Taipa ay yung mga yung mga sceneries like Londoner, Venetian. Nandito kasi yon sa Taipa. Nangyari, inunak yung pagkain. Siguro kaya pa yon 6 hanggang 7. Pero I think madilim na yon. Pero ngayon, try ko siya muna. Pumunta dun sa Londoner, Venetian, tsaka yung Parisian. Which is parang tawid lang ata nitong Taipa na, na food street. Pag napuntahan kong tatlong yon, tapos na ako sa itinerary ko sa Macau. Yun lang kasi yung nasulat ko dito. Naubos ko na yung isang egg tart. Masarap siya. So, I highly recommend you trying it out dun sa Lord's Stove na bakery. Ayan. Dito lang yan sa sa Taipa Food Street. Ayan. So, nasa Pai Kok Station ako ngayon, papunta ng Kotay West. Dun kasi yung Venetian, ayan, Parisian and Londoner sa isang lugar lang. And then I just chose to ride the train towards that station na lang. Ayan, so ginabi na tayo. Pero malapit na tayo mag-mission success. Harap ko ay Studio City. Pagliko natin dito ay Venetian na. Mali, hindi pala Venetian. Parisian pa. Alam ko nakikita nyo. Yan, that is Parisian. Push natin to. Nandito na tayo. Tatlo na lang. Parisian, Venetian, and Londoner. And that's it. That concludes our trip sa Macau. Yun lang yung ating goal for the next 1 hour. Kasi 7:30, dapat by 7:30. Nasa Kotay Ferry Terminal na ako. Kasi 8 yung sakay. Papuntang Shungwan. Hoy, kalamig. Also, kaya ako nagmamadaling bumalik kasi yung dati kong katrabaho sa dati kong company sa Metro, she's here for a trip sa birthday niya. So, magkikita daw kami later. Ayan. So, nakita ko na. Nasa likod ko na pala siya. Ayan o. See? Alam ko meron pang attraction yan sa loob, pero di na kaya na. Hindi na afford ng ating time. Kaya ako ay magpipicture na lang talaga. Okay, pakita ko. Yan. The clock is ticking fast. So, we're in front of the Big Ben of a Londoner. There. So cute. Maganda pala pumunta pag gabi kasi maganda pumunta pag gabi kasi mas alive yung color. Gumawa sila ng dedicated na bridge para mas ma-capture mo yung beauty ng London. Okay, pati yung tunog kapag time na, like currently kasi 7 PM na. So tumutunog din siya just like the Big Ben of London. Cool. And then last part, medyo hinihingal ako doon sa sa paglalakad. The Venetian, ayan sa likod ko. Yan. Teka, di ba nakikita? Yan, The Venetian. Yan. O, di ba? Magkakasunod lang sila. Okay, kung makikita nyo siya dito, hold on. From this, yung likod ko is Venetian. Yung front ko would be Big Ben, ayan. And then, kung makikita nyo, yung may ilaw sa dulo, that's the Parisian. So, magkakasunod-sunod lang siya. Ano na lang talaga, like, pagandahan na lang ng spot na makita kung gusto nyo magpa-picture. Pero yes, this is it. Nagawa natin siya in one day. And then, it's currently 7:09. May few minutes pa ako. At least, maglalakad pa ako papuntang train station kasi magte-train na lang ako from
here papuntang Taipa. Medyo mabilis yung tour na to. Hindi ko masyadong napaglaanan ng mga time yung supposedly mga pupuntahan ko, pero at least napuntahan ko lahat. 'Di ba? Nagawa natin yung itinerary natin sa Macau. Kaya good job to myself. Yay.